Praise thine holy name. Worship the Lord in the beauty of his holiness. You are beautiful beyond description, too marvelous for words. Hallelujah! Magandang umaga pong muli sa lahat ng mga kapatid. Di po tayo nagkita ng isang linggo. Ngayon po ay magsisimula na tayo muli para magkasama-samang mag-aral. Magandang umaga sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa QICM Doha. Magandang umaga sa mga Reyes Dizon families na nasa Doha rin. Sa lahat po na na-forward ang pag-aaral na ito, magandang umaga po. Ako po ay nasa kabilang ibayo, ika nga, wala po sa Pilipinas. Purihin ang Panginoon sa bawat buhay natin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, itinakda mo ang araw na ito. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Nagpapasalamat kami na kami makapag-aaral sapagkat ang mga salita ninyo ay mahalaga sa amin. Ito ang aming pagkain sa aming spirito, sa aming kaluluwa at katawan. Mapurihan ka at maparangalan sa aming pag-aaral at ito po ay maging tuloy-tuloy at hindi mapuputol. Kayo ang aming pinag-aalayan ng lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. So, ito po, kasi nung huli tayong nagkita, that was 28th of August, ay pinagsama-sama po natin ang lahat ng ating napag-aralan nung nauna. Kaya, babanggitin ko lang po ang ating Panginoong Kristo, ang ipinapahayag ng Panginoon ng banal na kasulatan. So it means dito po nakatala sa banal na kasulatan na walang ibang tagapagligtas at pinakamahalaga sa history from the very beginning, Genesis, down to the book of Revelation. Kaya nga, may kadahilanan tayo dahil ang ating Panginoon Kristo, ang Panginoon natin, so kailangan natin siyang kilalanin at ng ating alam kung ano ang kailangan natin gawin. Matututunan natin yan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pagsunod sa Kanya na maaari na meron pa tayong hindi napapasakop. Kaya nga kailangan ay ipasakop na nating lahat sa Panginoong Kristo ang lahat ng bagay patungkol sa ating pagkatao. Sapagkat siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas at manunubos ng ating buhay. So, ngayon pong bagong topic natin today ay sisimulan natin dun po sa pag-aaral sa John chapter 6. John chapter 6 verse 29 or Juan, ika-6 na kabanata, talatang 28 at 29. Basahin ko po. John chapter 6 verses 28 and 29. Ganito po ang nakatala. John chapter 6 verse 28 and 29. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? So yan ang tanong nila. Ito ay ang mga tao. May nagtanong sa kanya. Kaya dito, ulitin ko po yung John chapter 6 verse 28. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Anong isinagot ng Panginoon? John chapter 6 verse 29. Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. So ito po, nagtatanong ang mga tao. Siyempre, mainam pong magtanong. Kaya, tinatanong nila ang Panginoong Kristo. At ang sabi nila,
Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Napakaganda pong tanong yun. At sana rin po, tinatanong din natin yon. Lord, papaano? Papaano naming magaganap ang kalooban ng Diyos? Itinatanong nila, paano? So, ang sagot ng Panginoon ay dito sa John chapter 6 verse 29. Sabi niya, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. So, ang sinasabi niya noon ay ang kanyang sarili. Manalig kayo. Manalig kayo, sabi niya. Believe. Sabi niya na manalig kayo sa sinugo niya. Siya kasi ang sinugo. Siya kasi ang one who is sent. Siya ang pinadala dito ng Diyos Ama dito sa lupa. He was the one who was sent by the Father. Kaya nga sinabi niya, ganun ang tugon niya. Tapos noon, kung tinatanong naman natin yung pananalig o yung anong pananampalataya natin, papaano? Hinahangad ng Diyos na tayo ay maniwala at manampalataya sa Kanya. Bakit po? Kasi sinabi na sa atin dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, Hebreo chapter 11, 11 kabanata, talatang 6. Sinabi niya dito, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ngayon, kanina po sinabi niya doon ay manampalataya. Believe. Kaya nga po, yan din ang mensahe ng mga alagad. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ika'y manampalataya kay Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Bakit kailangan ang pananampalataya? Why do we have to believe? Why do we have to have faith? Ika nga. Kasi sabi niya dito nga, kanina yung binasa natin, John chapter 6 verse 28 and verse 29. Ngayon, kasi ang sinasabi, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Without faith, it is impossible to please God. Kaya kung hindi ka mananampalataya, ngayon tatanong naman, paano ako mananampalataya? Paano? Diba? Paano dumarating sa akin ang pananampalataya? Faith cometh by hearing. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. So when you listen, kapag ikay nakikinig ng salita ng Diyos, doon pumapasok sa atin. Kasi nga, may nagsasalita at yung salita, alam naman natin na binabanggit ng Biblia, ang salita ay nagkatawang tao. Kaya nga, ito ang pinag-aaralan natin sapagkat dito natin matatagpuan ang lahat ng nais ng Diyos na malaman natin. Nakatala na iyan lahat sa Biblia. Diskubrihin natin sa ating sarili kung ano ang sinasabi niya. So, nung tinanong siya, yung kanina sinabi ko na ang gawain ng Diyos ay manampalataya sa kanyang sinugo at ang sinasabi niya ay ang kanyang sarili. So hinahangad ng Diyos na tayo ay maniwala at manampalataya. Sapagkat kung walang pananampalataya, ay hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Yun nga po yung binanggit ko kanina. Hebrews chapter 11 verse 6. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. At Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ayun. So, ang taong kalulugdan ng Diyos, sino? Saan malulugod ang Diyos?
Sino yon? Kaya sabi niya na tayo ay kailangang manampalataya. Kung tayo lumalapit sa Diyos, ay kailangan manampalataya. Maniwala tayong may Diyos. Kasi po sa ating kapanahunan ngayon, ang Diyos ay hindi na binibigyan ng parangal. Ang sariling kapakanan, sariling desisyon, sariling lakad, sariling paraan ang ginagamit ng tao. Pero hindi iyan ang sinabi ng Diyos noong pamang una. Tayo ay kanyang nilalang para sa kanya, hindi para sa ating sarili. Meron pong hangarin ang Diyos sa buhay natin dito sa lupa. Kaya nga, hindi tayo nabubuhay dito para sa ating sariling paraan. Tayo nabubuhay para sa Diyos na siyang lumalang sa atin sang-ayon sa kanyang wangis. Kaya nga, dahil nagkasala si Adan at si Eva, alam naman natin doon tayo nahiwalay sa Diyos. Kaya nga siya na rin ang gumawa ng paraan upang tayo maibalik na muli sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay nagkatawang tao. The Word became flesh and dwelt among us. So siya'y namuhay dito sa lupa. Itinabi niya ang kanyang pagka-Diyos. At dahil doon, with flesh and blood, ika nga, siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan upang tayo na magbabalik loob sa Diyos at hihingi ng kapatawaran sa Kanya ay makababalik muli sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kailangan nating marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Kailangan nating matutunan. We have to learn. Kailangan nating matutunan ito. Maraming mga tao busy sa lahat ng bagay. They are excellent sa lahat ng bagay, but not the Word of God. Ang kailangan sana bago pa ang lahat ng bagay na pagtuturo dito sa lupa ay ang salita muna ng Diyos ang siyang naituro sa atin. Kaya nga ngayon, ginagawa natin ang ating makakaya upang ipahayag sa buong mundo ang kahalagahan ng pagkilala sa Panginoong Jesucristo at pananampalataya sa Kanya. So yun, nung itinatanong ng mga tao kung paano nila magagawa ang kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kilalanin muna, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Kasi nga, kung walang pananampalataya, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan ka maniwalang may Diyos na siyang lumalang sa iyo. Maraming mga katuruan ngayon taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, itong salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan sapagkat ito talaga ang totoo. Hindi magsisinungaling ang Diyos sa atin. Maraming mga nagsasabing sila'y totoo, pero ito ba'y sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos? Marami ang mga tao magsasabi, sumasampalataya naman ako. Maraming nagsasabi niyan. Sinasabi lang ng kanilang bibig, pero kailangan alam nila iyon at talagang ginagawa sa kanilang buhay. Ngayon, paano tayo lalakad sang-ayon sa pananampalatayang ito? Kailangan alam din natin itong bahaging ito ng Scripture. Ephesians chapter 2. Ito po ay lagi natin ding pinag-aaralan. Dito nagsisimula lahat. Ang pananampalataya ay iniuugnay sa pasimula ng buhay ng isang mananampalataya. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ito po natin matatagpuan ang talatang ito. Tandaan po natin itong mga bagay nito. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Dahil
sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Dito po, sabi niya, we are saved by grace through faith. Tayo naliligtas dahil nagmagandang loob ang Diyos sa atin. Kagandahang loob. God was so gracious. Ika nga, kahit na tayo ay naglumayo sa Kanya, siya pa rin ang tumatawag sa atin. At sinasabi niya, bibiyayaan niya tayo kung tayo lalapit. Kaya sabi niya dito, dahil sa kagandang loob ng Diyos, doon tayo naliligtas. Sa pamamagitan din ng ating pananampalataya. So, ino-offer sa atin ng Panginoon ang kanyang biyaya, yung kagandahang loob niya. Sabi niya, magbalik loob ka sa akin, patatawarin kita. Ganun. Ngayon, kung narinig mo yon, mayroon solusyon ang pagkakasala ng tao. At ito ay ang pagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng isang tagapagligtas. Isa lamang ang tagapagligtas. There is no one else under heaven na maliligtas ang tao. Only through Jesus Christ. Sa pamamagitan lamang ng Panginoon Kristo. Kaya sabi niya, naliligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananalig. You have to believe, have faith. Ika'y magkaroon ng pananampalataya na ang Diyos ay inaabot kanya sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, Diyos na nagkatawang tao, the only begotten Son. Kung iisipin mo, it's impossible. But nothing is impossible with God. Kaya nga, the Word became flesh and dwelt among us. Ang Diyos ang salita ay nagkatawang tao at namuhay na kasama natin para abutin tayo. So tayo naliligtas dahil nagmagandang loob ang Diyos para sa atin. Ang ating bahagi ay manampalataya tayo. Sabi nga niya na tayo hindi naliligtas dahil sa ating mabubuting gawa. No amount of good works can save us. Kahit na gaano pa ang iyong gagawin ng mabubuting bagay, hindi yun makapagliligtas sa iyo. Iisa lamang ang tagapagligtas. Ang makapagliligtas ay ang manampalataya ka sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Doon naliligtas ang tao. Kahit mabuti kang tao, nagkamali ka pa rin, nagkasala ka pa rin. Sinasabi na kasi ng salita ng Diyos, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yan ay sinasabi na niya kaagad sa salita rin. Yun ang hindi alam ng maraming tao. Ay, for all have sinned. Ay, hindi ako makasalanang tao. Yun ang paniwala ng iba. Pero ang Diyos mismo ang nagsasalita sa atin na tayong lahat ay makasalanan at hindi natin maabot ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga, yan ang sinasabi niya sa atin. Sapagkat dun po nakatalayon sa Romans chapter 3 verse 23. Romans chapter 3 verse 23, doon niya sinasabi, ang lahat ng tayo nagkasala. Sinasabi niya sa atin, basahin natin yun. Romans chapter 3 verse 23. Sapagat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sinabi na niya, lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat. So kahit na gumagawa ka ng mabuting bagay, sa iyong pananaw, ikaw ay sumusunod sa Diyos. Sinabi na niya, makasalanan ka pa rin. Because we are all connected with the sin of Adam and Eve. Naging mahina
naging mahina tayo, madali tayong magkasala. Kahit sabihin natin, ay, hindi ako nagkakasala, yun lang ang estimate mo. Pero sa totoo, all of us. Kaya nga, dahil tayo'y nagkasala, alam din naman natin, Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, if all have sinned and fall short, then mayroong katapat yun na parusa. Ang katapat na parusa ay kamatayan. Sinabi na po dito, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Hindi lamang kamatayang pisikal, kundi pagkalayo sa Diyos magpakailan paman. Kaya nga, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa upang sa ganoon mamatay man tayo physically. Pero ang ating spirito, ang ating kaluluwa ay babalik sa Diyos at tayo ay makakasama na niya magpakailan paman. Kaya ang paraan noon, sabi niya, may kaloob siya para hindi tayo maparusahan, para hindi tayo mapunta sa impyerno at dagat-dagatang apoy. May kaloob siya. Buhay na walang hanggan ang kanyang aalay sa atin, ino-offer sa atin. Lahat naman tayo mamamatay. Sino bang tao dito hindi? Except for Enoch and Elijah. Alam naman natin yon, nakasabi rin sa Biblia. Pumunta sila sa heaven with their bodies. Si Enoch at si Elijah. But all the rest have died. Kahit na sino pa yan, namatay pa rin yan. Kasi yun ang sabi ng Panginoon, the day you eat of that fruit, you will surely die. So hindi lang physical ang namatay sa kanila. Even their connection with God was na-disconnect sila. Nawala ang kanilang connection sa Diyos. Kaya nga, maibabalik lamang yun nung pinadala niya dito ang Panginoong Kristo para tayo magkaugnayang muli spiritually at mamuhay sa kalooban ng Diyos. So yun ang mga tinatanong ng mga tao ngayon. Paano namin magagawa ang kalooban ng Diyos? Ang sabi niya, manampalataya ka sa Kanya. Sapagkat kung walang pananampalataya ay hindi ka magiging karapat-dapat at kasiyasiya sa Diyos. Tapos pinag-aralan natin na ang pananampalataya natin ay nauugnay sa panimula ng buhay bilang mananampalataya. Tatandaan natin dahil sa kagandahang loob ng Diyos kaya tayo naligtas. At isa pa, dahil nanalig tayo sa Kanya. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi nanalig tayo sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay at namayubay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at nabuhay na muli. Para patunayan niya na hindi lamang siya tao, kundi siya'y Diyos na nagkatawang tao. He is the resurrection and the life, sinabi niya. Ako ang pagkabuhay na muli at ako rin ang buhay. Siya ang buhay at siya ang pagkabuhay na maguli. At sa ating pananampalataya sa Kanya, sa darating na panahon, mamatay man ang ating pisikal na katawan, pero tayo mabubuhay na muli at makakasama siya sa Kanyang kaharian magpakailan paman. So meron tayong inaasahang kahariang pupuntahan. There is the kingdom of God. Kaharian ng Diyos na siyang naghahari. Kaya nga, ang tanong sa atin ngayon, naghahari na ba ang Panginoong Kristo sa buhay mo ngayon? Gumagawa ka pa ba ng sarili mong desisyon, sariling lakad, sariling paraan, sariling solusyon? O ibinigay mo na sa Kanya lahat at ipinagkatiwala mo na ang iyong buhay sa Kanya? Hindi ka na mamumuhay para sa iyong sarili, kundi natutunan mo na hindi ka pala kailangang mamuhay para sa iyong sarili, kundi para sa Diyos. So, isusurrender mo na, isusuko mo ng lahat. Yung una ay ang paghingi mo ng kapatawaran sa Diyos.
at tanggapin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng iyong buhay, hindi natatapos doon. Sumunod ka sa kalooban niya. Let Him be the Lord of your life. Siya ang maging Panginoon mo. Susunod ka sa kalooban niya. Kaya tatandaan natin na may pananampalataya. Marami kung minsan sabi, ay nananampalataya naman ako dyan. Pero ang tanong sa atin, is He the Lord of our lives? Kung nananampalataya ka, siya rin ang Panginoon ng buhay mo. Susunod ka sa kalooban niya. Hindi ka na mamumuhay para sa iyong sarili, namumuhay ka para sa Kanya. Bibigyan ka naman niya ng direksyon. Kasi sabi niya, siya lang nakakaalam ng plano niya para sa iyo. Itinakda na ng Diyos ang lahat sana para sa ating lahat. Pero iilan ang nakasusunod doon sa kalooban niya. Diskubrihin natin yon. Kailangan tayo mismo ang lumapit sa Diyos. Lord, ano ba ang kalooban mo sa buhay ko? Ano ba ang nais mo na gampanan ko dito sa lupa? Ano ang kailangan kong gawin para makasunod sa iyo? Sinabi na niya, para makasunod sa Kanya, si Kristo muna ang tagapagligtas at manunubos ng buhay mo. At pagkatapos, nakatalaga ka ng sumunod sa kalooban niya. Alam niyo po, masasabi ko at palagi kong sinasabi, wala nang ibang pinakamainam na maging desisyon natin tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng ating buhay. At pagkatapos ay sumunod sa kalooban niya, sapagkat ang kalooban niya ay kahanga-hanga. Meron siyang plano para sa iyo, para tuparin mo. At ikaw na rin ang magiging pinakamasayang tao kapag yan ang sinusunod mo. Magiging maligaya ka all throughout your life. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya lilimutin, hindi ka niya iiwanan. Pinangako naman yon. Pinangako niya sa ating lahat yun. Sa lahat ng na kay Kristo, hindi ka niya iiwanan ni pababayaan paman. Sapagat ang plano niya ay makabubuti sa iyo at sa iyong hinaharap. So tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na narinig namin ang mabuting balita ng kaligtasan. Meron kang taong ginamit upang akayin kami na makinig, either sa mga Bible studies or sa church or sa online. Marami kang gagamiting iba't ibang paraan para ang aming pananaw, ang aming focus ay mawala sa aming sarili at mapunta sa iyo. Marami rin naman ang nagtatanong, ano ba ang gagawin ko sa buhay ko? Ano ba ang magbuti? Ano ba ang karapat-dapat? Ngayon ay sinasagot mo na iyon, Lord. Tinutugon mo na kung nais namin ng tao, kung nais ng tao na magkaroon siya ng maayos na buhay, mapayapa at magandang kinabukasan. Ang lahat yan ay ang pagkilala sa Panginoon Kristo at pagsunod sa kalooban niya. Let Him be not only a Savior and Redeemer, but the Lord of your life. Maraming salamat, Panginoon. Tinugon na namin yon. Sumampalataya kami at nais na sumunod sa inyo. Maraming salamat sapagkat iyon ang the best na desisyon ng aming buhay. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan, aming Diyos Ama, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tagapagligtas at manunubos ng aming buhay, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagpapaganap ng lahat ng bagay nito sa aming buhay, who quickens us, who empowers us, who gives us the ability to be able to do what you want us to do in our lifetime. Be glorified, be magnified. In Jesus' precious name. Amen and amen. Tanggapin ang lahat ng biyaya. The grace of God be upon everyone, me and you, in Jesus' name.
Receive whatever you need for life and godliness. Receive His power, His authority by the power of the Holy Spirit. Receive all the grace of the Lord, all His multiple blessings, multiplied blessings in your life. In Jesus' name, in Jesus' name. So magandang umaga sa lahat sa inyo. Sister Evelyn Oblea, Sister Rose Dizon, Sister Mariat Carlos, salamat. Andyan kayo, bagamat napakaaga pa dyan sa ating bansa. Salamat, andyan kayo. Sister Mariat Carlos, ayan, purihin ka. Sister Imelda Villa, ayan, maraming salamat. Ayan, mapagpalang araw din sa iyo. Ayan, purihin ang Panginoon sa bawat buhay natin. We'll continue to learn every day from Tuesday to Thursday. God bless po, and I'll see you tomorrow for our next topic. Have faith on the Lord, on and in the Lord Jesus Christ. God bless po.